cross-examination ay kinuwestiyon ng depensa ang pahayag ng direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na meron umanong makakapagturo sa hitman na kinausap umano ni Vice President Sara Duterte para paslangin ang Pangulo. Mula sa Silang, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, ipinunto ng depensa sa kanilang cross-examination o yung pagbusisi dito kay NBI Director Melvin Matibag na hearsay, sabi-sabi o chismis ang alam nito tungkol sa mga investigasyon na ginawa ng NBI tungkol sa mga umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. At tila trial by publicity daw itong ginawang pagbubulgar ni Director Matibag dahil wala namang ibang detalye na sinabi ito kanina. It is just to illustrate, Your Honor, for the benefit of the Senator Judge. Hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga o premature at trial by publicity. Ito ang mga pagsasalarawan ng depensa sa naging testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na nagsabi na may persons of interest sa sila o mga taong maaari makapagturo sa assassin o mismong assassin na kinontrata ng Vice Presidente. Sa cross-examination ng abogado ng Vice na si Attorney Mark Pinluan kay Matibag, sinabi nito na tila trial by publicity ang ginawang pagbubunyag ni Matibag dahil walang ibang detalye na ibinulgar si Matibag, lalo't hindi pa naman din daw pinalang investigasyon na ginagawa ng NBI sa pagbabanta ng Vice Presidente. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, ongoing pa nga o hindi pa tapos ang investigasyon pero oras na maging pinal ang kanilang investigasyon ay i-confront nila o iharap nila ang resulta ng kanilang investigasyon sa bise. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap at kung sino kinausap. Dagdag na punto ng depensa, walang kinakaharap na reklamo ang bise dahil sa umunoy pagkontrata niya ng papatay sa Pangulo. Sinabi naman ni Matibag na mayroon naman itong kinakaharap na reklamo para sa grave threats at inciting to sedition sa Department of Justice. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa mga investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 tungkol sa mga assassination threats na isa sa mga basihan ni Matibag para sabihing nagpapatuloy at totoo ang banta ng bise. Presenting the exact Pero sabi ng prosekusyon, opisyal na record at pwedeng magamit ang mga naging investigasyon ng NBI. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA Director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026. answer. If not based on personal knowledge, then that is hearsay. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Nagtanim din ng duda sa motibo ang depensa kay Matibag. Inilabas ng depensa na asawa ni Matibag ay isa sa mga endorser ng House Committee Report na nag-endorso ng mga articles of impeachment laban sa bise. Pati ang mga critical nito mga opinion pieces kung saan tinawag niya na bratinela ang Vice Presidente na ayon naman kay Matibag ay katawagan na galing mismo sa ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas din ng survey ratings ng depensa na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust ba na nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
Well, bukas ay na kay Attorney Matibag pa rin ang Senate Impeachment Court. Diyan pa rin sila magtatalo. At meron lamang konting pagbabago sa schedule ng Senate Impeachment Court simula sa July 29. Mel, alas 10 ng umaga na tayo magsisimula hanggang alas 3 ng hapon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.